yung mga balita na si Martin Romualdez ay na heat stroke daw, pero hindi ko napanood sa mainstream media kung totoo nga ba. So inantay ko yun na magiging mabalita talaga sa mainstream media kasi mahirap naman kasi na gagawa tayo ng ganitong mga komento na hindi naman totoo sa nangyari talaga. So marami kong napanood sa mga mga vlogger din na sumasakay din sa mga issue na yun nga na na ano nga si Martin Romualdez na heat stroke daw at dinala sa St. Luke's Hospital. So sabi ko, hindi ko to sakyan to mga balita sa mga ibang vlogger kasi alam naman natin na ang mga vlogger kasi kanya-kanya silang kuha rin ng mga information, pero kadalasan din naman talaga sa iba na fake news din. So fake news ang nangyari noon sa nangyari na si Martin Romualdez ay nagiging biktima sa fake news. So ito yun, no, yung aligasyon, ito yun ang sinabi ng GMA News Online. No, basahin ko lang ha. Aligasyon na na-stroke at na-ospital si Romualdez, tinawag na malisyoso ng kanyang opisina. Ito yung sinabi. So, ayan. Lumabas to sa sa GMA News Online. So, ano ko lang naman, tayo kasi nagbablog, mahirap din naman kasi mapahamak din minsan tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga nakukuha na mga info, lalo na sa mga ganyan nagbablog din kasi kanya-kanya nga yung kuha ng mga information. So nagiging mali din ang ating nakuha na ng mga information. So natawa talaga ako dahil itong si Romualdez pumalag sa kanyang sitwasyon ngayon dahil nga na-heat stroke siya tapos na ospital pa sa St. Luke's. So ito yung sinabi ni tinawag na malisyoso ng Office of the Speaker ang aligasyon na stroke at dinala sa ospital ang leader ng Kamara de Representantes na si late Representative Martin Romualdez. Ba't ka magalit, Romualdez, na ang mga tao kasi asar sa'yo. Yan ang buti nga, hindi sinabi na namatay ka. Ito nga, na heat stroke ka lang. Siguro, na uber siguro to sa pag-iikot sa mga tao para magpasikat, para talaga na magaling siyang speaker. Ayun, na napala mo. Ayun, nakuha ka sa balita na fake news ang mga tao. natawa ko sa mga nagbablog dito sa mga tao nung nagbablog nga, pati nga ito si General Las Canas ba yun, nadali din kasi mayroon siyang vlog na ano nga daw ito na heat stroke, general pa naman to. Natawa na lang din ako sa kanya. Tsaka ito, marami ako nakikita dito na sumakay sa issue. Itong general nga na vlogger hindi rin siya kumuha kasi ng matibay din na information. General pa naman to. General, sa next time huwag ka namang sumasawsaw din sa mga ganitong makipag-unahan kasi sayang yung reputation mo na hindi ka paniniwalaan sa mga ibang tao dahil nakikisakay lang ka lang din para makakuha ka rin ng huwag tayo mag-iano ng mga views kasi. Ano ba yan? General, huwag naman yung ganun. So, inilabas ang pahayag nitong Sabado, sinabi ni Head Executive Assistant of the Speaker's Office, Lemuel Erwin Romero, na layunin umano na nagpakalat ng maling impormasyon tungkol kay Romualdez na to mislead the public and so confusion. Speaker Romualdez an excellent health and continues to perform in duties with dedication. Focus this allegations are completely untrue and clearly designed to mislead of public and so confuse. Ganun talaga. Kahit sino magiging misleading naman tayo, no? Misleading ba tama? So hindi naman pwedeng hindi tayo magkamali. Marcos nga presidente, maling-mali nga yan magbigay ng opinion diyan, maling-mali nga yan maglabas ng mga sa mga media, mali nga siya tayo pa kaya na kumukuha rin tayo ng mga balita sa mainstream media, kung sino man ang natin kinukuha na ng mga balita. So, di natin tumaano na magkaroon tayo ng pagkakamali. So, ang ano ko lang nito,
Ang ano ko nito, ang masasabi ko lang ay itong si Luistro. Bakit sobra siyang diehard nitong si Romualdez? Huy Luistro, ang laki ng bibig mo. Congressman ka dyan, congresswoman ka sa Batangas, sa 2nd District. Grabe ka, kasipsip mo kay Romualdez ka. Tandaan mo ha, Luistro, pagka sa sunod, hindi na to speaker, wala ka na rin. Buwa ka ng ina mong... Nainis ako sa congressman na to. Abogada ka, lintik mo. Ano ba yan? Huwag ka naman masyadong magpapakita na sobra kang sip-sip. Ikaw yung nagbumaba. Ha! Ang ayuda dito sa speaker. Laki ng bibig mo. Lintik tong speaker. Bagay kayong dalawa. Luistro. Nainis ako nito sa congresswoman na to ng Batangas eh. Di ko lang alam kung bakit mainit ang dugo ko nito sa mukha nito. Dahil ba sa sobrang plastic nito? Ay nako, nako. Ito yung sinabi niya oh. Meron dito eh. Ito. Ito sinabi niya. Sinabi rin ni Batangas Representative Jervil Luistro na dapat itigil na ang pagkalat ng maling impormasyon sinabing maayos ang kalusugan ni Romualdez. Speaker Martin remains in good health, continues to fulfill his duties as committed public servant with vigor and dedication, ani Luistro. Grabe ito si Luistro, ang sip-sip nito. Siguro maraming pera to nakuha kay Romualdez. Mahiya ka naman, congresswoman. Mahiya ka sa mga tao. Huwag mo naman sabihin, huwag mong sabihin na distrito mo lang nangangailangan ng pera. Lintik mong congresswoman ka, napakabuaya mo rin. Kabaguhan mo pa. Ikaw yung nagsabi nung nakaraan baguhan kang congresswoman. Hindi ka pa nakaranas kung paano mag-impeach ng opisyal. So, huwag naman masyadong gahaman sa pera. Ikaw yung nagsabi na bumabaha ng grasya dito sa 2nd District ng Batangas. Palakpakan natin ang ating congressman. Napakagaling na speaker. Anak ng... Ay nako na. Inis ako sa congressman na... Ay nako naman talaga naman. Mainit ang dugo nga nito. Sinabi ko na mainit ang dugo ko nito. Dahil napakasip-sip nito. Tapos ganun siya mag-astas kay Romualdez. Palibhasa kayo yung mga mukha nyo. Mukhang baboy na. Makamukha na kayong mga buayang lintik kayo, mga congresswoman kayo dyan sa Batangas na yan. Yung congresswoman nyo sa Batangas, sa totoo lang, ayaw ko talaga yan. Ang daming mga sip-sip ngayon na mga congressman. Di ko lang mabilang kung sinong mga sip-sip na congressman na kay Martin Romualdez. Busog kayo sa speaker na yan dahil binibigyan kayo ng pera. Hindi pera nyo yan. Pera natin ng taong bayan yan sa Pilipinas, ha? Tapos ang mga sip-sip nyo sa speaker na yan, sana tamaan kayo ng, ay nako naman, masama nga naman tayo, pero sa sobra nyong kaswapangan, tingnan nyo ang nangyari sa atin ngayon, sa mga mamayang Pilipino. Ito yung nagsabi sa AKAP, AX, ano pang mga sinasabi nito. Grabe itong congresswoman na to, walang hiya kayo. Ang mga walang hiya dyan na congressman, isa na to ha, ito si Luistro, itong sa Marikina si Kimbo, Paduano, Barbers, Dan Fernandez, Ortega, sino pang mga congressman, Akop, itong si Choa, Abante, markado namin kayo, napakawalang hiya nyo talaga mga congressman kayo. Grabe kayo kawalang hiya. Akala nyo kung mag-asta kayo, nasa inyo na talaga ang pera na hawak nyo. Hindi nyo pera yan, huy. Mahiya-hiya naman kayo. Kaya ba kayo ganyan dahil malapit ang eleksyon? Ito pa si Kung Hon. Isa kayo. Itong mga to pagkakandidato ng mga senador to, halimbawa sa sunod na mga eleksyon, markado ko na talaga to na hindi ko talaga to ibubuto mga to. Mga animal kayong, mga potragis kayo talaga. Kayo yung mga congressman talaga na hindi ko kayo makakalimutan talaga sa mga ginagawa nyo ngayon. Kayong nagpapagulo sa ating bansa. Kayo nag-umpisa. Investigasyon ng COA, sinapawan nyo. Tapos pinapalabas nyo ang COA hindi marunong mag-audit.
dahil dito sa sa Vice Presidente, kayong nagpapagulo. Mga congressman kayo, tapos sabihin nyo na age of legislation ang ginagawa nyo. Mga lintik talaga itong mga congressman na to. Ito si Romualdez ang nangunguna dyan. Ngayon, sabi ni Chua, ayaw niya nang mag-imbestiga sa doon sa kay VP Sara kasi nandoon na inimbestiga na yung dalawang opisyal ng AFP, no? Inimbestigahan na daw, kaya ayaw niya nang sapawan. Bakit ang kuha sinapawan nyo? Yun ang tanong ko lang dyan. Ngayon, yung sabi ang dalawang opisyal ng OVP, imbestigahan na, ayaw nyo sapawan yun. Kaya tinigil nyo yung investigasyon nyo, yung hearing nyo. Samantala, kayo nag-umpisa kaya nagkagulo-gulo na to. Ngayon, itong impeachment, ituloy nyo. Alam ko naman talaga na nagkapera kayo ng malaki dyan. Mga bullshit kayo. Ituloy nyo yan. Huwag nyo sabihin na pinapatay na sa mga kasamahan nyo. Huwag nyo patayin yung impeachment. Ituloy nyo. Mga lintik kayo. Ikaw Romualdez, ituloy nyo ha.